I've been copy trading for 1 month na and ito po yung total na kinita natin, $659. And that's because I'm copy trading here at Tickmill. Hey, what's up everyone? My name is John F. Dong. Probably you've seen me on TikTok, but in this video, we're gonna be talking about Tickmill and how I was able to garner more than $600 sa pagka-copy trade. Of course, probably hindi pa kayo aware, pero hindi po ako expert trader, mahina po ako sa technical analysis. That's why nung na-introduce yung copy trading, sobrang saya ko po. And without further ado, tara pag-usapan na natin on how you can do this copy trading sa Tickmill. Okay, so I'm assuming na napanood nyo na po itong video natin on how you can create an account here at Tickmill at magpasok ng inyong mga cryptocurrency or mag-deposit ng funds dito sa inyong mga trading accounts. So, let's proceed, no? Punta po tayo sa ating Tickmill app. Alright? Ito po yung Tickmill app. It can be downloaded via Google Play and App Store, available both on Android and iOS. So, sa wallets natin, as you can see, sa inyong mga accounts, 0 po. Pero sa mga nakapaglagay na, meron pong lalabas dyan. So, again, deposit po tayo. Yan. And then, ito yung mga available na payment providers. So, yung ginawa natin doon sa tutorial is crypto, di ba? So, in here, ang kailangan na natin gawin is pumili tayo dito sa dalawang channels na ito. So, let's say I want to choose this channel C. Then, lagay tayo dito, let's say 1.5 since yun po yung ating minimum for the copy trading. Then, pinutin natin tong digital currency. As you can see, meron tayong mga choices dito. So, we'll go with the USDT TRC20 para mababa po yung gas fee. Now, scroll down natin, pinutin natin tong I have read all instructions and agree with terms and conditions. Confirm deposit. Tayo lang natin na mag-load. Alright. So, ito yung ating wallet payment section. So, ito yung wallet address kung saan natin isa-send yung 1,500 USDT. So, i-copy natin to. Now, punta tayo doon sa crypto exchange natin kung nasan yung pera. In my case, nasa Bybit ko. So, pinutin natin yung withdraw. Choose natin USDT. Okay, so dito po, i-paste muna natin yung kinopy nating address kanina. Now, for the network, since TRC20 pinili natin doon, TRC20 rin po ang pipiliin natin here sa Bybit. Scroll down natin. Here yung amount and yung ating panggagalingan na account. In my case, yung funding account ko yung may USDT. So, choose muna natin yung funding account. Then, since 1.5 yung nilagay natin sa Tickmill, 1.5 din po ang ilalagay natin dito. Right? Now, as you can see, 1.5 po exactly yung ating makukuha for the withdrawal. Although may nakalagay na withdrawal fees na 1.3 USDT. Dito kasi sa Bybit, you can actually set the amount received setting. So, pwede pong ibabawas na lang ito sa inyong wallet or pwede nyo pong i-deduct yan doon sa withdrawal amount. So, ito yung nakaset sa akin. That's why hindi po maaapektuhan ng withdrawal fees yung aking wini-withdraw na amount. Now, okay na lahat. Confirm na. Pindutin ang withdraw. Tapos, confirm. Then, ito, provide lang natin yung ating Authy. Ganyan. Once nasubmit na natin yung kinakailangang codes, withdrawal application submitted, yung marireceive natin na response from Bybit or dun sa exchange na ginamit natin. By the way, again, hindi lang po ito from Bybit. Pwede nyo pong gamitin yung mga crypto exchanges ninyo basta meron po na TRC20 network. View withdrawal history lang para makita natin. So, withdrawal in progress siya at the moment. So, hintayin natin na lang na pumasok ito doon sa ating Tickmill account. Ayan. Waiting for payment pa rin. But ito, si Bybit nag-email na sa atin that withdrawals have been sent. So, in short matter of time, ma-receive na natin yan dito sa ating Tickmill account. You know, withdrawal success din, sabi rin ng Bybit. Alright, ayan, pumasok na po yung ating 1,500 since ito po yung kailangan nating minimum for the copy trading. Important notes, no? So, for copy trading, dito sa ating kinokopyahan, ang minimum po is $1,500. Or sa pera natin, that's around 83 to 86,000 pesos. Yes, medyo malaki po talaga. But again, para to sa mga kagaya natin na gusto is medong ginagawa yung natutulog nating mga assets. And of course, sundan nyo lang po yung mga next succeeding steps natin para hindi po kayo maligaw. Alright, let's proceed. So yan, meron na tayong 1,500 USD dito sa ating wallet. It's time to transfer it sa ating trading account. Dito sa accounts, pinutin nyo po yan. In my case kasi, I've been doing copy trading na for 1 month na rin. So meron tayong existing account. However, sa inyo, this will be your first time. So pinutin nyo po itong add new trading account. Tapos,
dito lagay nyo po, I have a new referral code. Ito po ang ilalagay ninyo. And this is needed para po mabigyan ko po kayo ng access for the copy trading. Alright, so ito po ilagay ninyo. The trading platform, I'm using MT4, but in your case, if masanay po kayo sa MT5 or gusto niyo i-try itong Tickmill Trader, it's up to you. So in my case, I'll be choosing MT4. Yan. Then automatically, wallet natin is set in USD. Account type is classic lang po. Then for the leverage, ang kailangan po natin dito is 1:500. Alright. Once na ganito na po, pindutin nyo po yung create account. Once you're done adding a new trading account, you should be able to see it under live trading accounts. As you can see, yung balance natin is 0. And after that, meron din kayo marireceive na email from Tickmill. So this includes your account credentials, no, na ilalagin nyo po doon sa napili ninyong trading platform. In my case, MT4 po yung pinili natin. So andito yung ating login credentials, which includes the account number, yung ating ilalagin as parang username. Tapos nandyan din yung ating trading password kung tayo yung magte-trade. And then yung investor password naman is ito po yung pwede ninyong ibigay doon sa mga gusto nyong pakitaan ng trades ninyo. Since ang pinili ko is MT4 or MetaTrader 4, dapat meron din po tayo nitong MetaTrader 4 app. So dito po, i-open ko lang po siya. Then punta tayo sa my settings. Pindutin natin to. Pindutin natin yung plus. Dapat makikita nyo po itong screen na ito. So pindutin natin here yung login to an existing account. Then lahat po ng details na kailangan natin can be found again doon sa email. So, ang sabi po dito, yung server natin is Tickmill Live 09. So, isa-search po natin dito, Tickmill, yan. Tickmill po ang isa-search natin sa ating search bar. Then, lalabas po lahat yan. Since sabi doon is Live 09, Live 09 yung pipiliin natin. Now here, magla-login tayo and kukunin natin to again dito sa pinrovide sa email. So, ito po yung kailangan natin dyan, yung account number. Copy lang po natin to. Balik tayo sa MT4. I-paste po natin dito. Then, yung password, andito rin po yan. Itong trading password. Ayan. Again, tandaan po, ang trading password is kapag ikaw yung magte-trade and yung investor naman, ibig sabihin yung read-only, hindi po pwedeng pakialaman yung trades ninyo. So, copy natin yun. Paste natin dito. Tapos, sign in. Ayan. So, pumunta tayo sa settings, makikita natin yung ating name, tapos yung ating broker, which is Tickmill. Tapos, kung makikita natin sa history, ayan, wala pa naman right now. Sa trade din natin, wala pa tayong nilalagay. Okay, so at least na-set up na natin yung ating Tickmill trading account dito sa ating MT4. Now, it's time para lagyan natin ng laman itong trading account at installan din ng ating copy trading with Top Trader. Now, in your Tickmill account, pindutin nyo po yung ginawa natin kanina. Tapos, pindutin natin transfer money. Ayan. Tapos, piliin natin tong from. Ayan, makikita naman natin dito. No? Pindutin natin tong USD wallet. So, yung balance natin dyan is 1,500. Ilagay natin dito 1,500. Tapos, transfer to itong zero balance natin since ito yung bagong gawa natin. Tapos, confirm. Then, start transfer. Ayan. So, nalipat na po yung ating 1,500 from wallets into our newly created account. So, double check natin. Pakita ko lang. Ito yung existing account ko. Ito yung kagagawa lang natin. And probably have the same as yours. Okay? So, nailagay na natin yung 1,500. What's next? Confirm muna natin. Silipin natin sa MetaTrader 4. Ayan. Nag-reflect na po yung 1,500. So, again, anything na ginagawa natin will be reflected dito sa ating MetaTrader 4. Okay, so it's time to copy trade. And to do that, kailangan nyo pong i-access ito. Nandyan po yung ating link sa description. And once you're here, sundin nyo lang po yung gagawin natin. So scroll down po natin dito. Ayan. Tapos, i-find po natin dito, Top Trader. Ayan. Okay. So as you can see, ayan po yung results for Top Trader. Yan din po yung exact na kinokopyahan natin dito sa ating account. Pindutin po natin itong invest. Then, you will see this screen. Alright. So, sa server, pipiliin lang po natin dito is Live 09. Then, yung trading account, this is the same doon sa in-email sa atin. So, balik tayo doon sa ating Gmail. Yan. Copy natin ulit itong ating account number. Then, i-paste po natin dito.
For the password, same din po. Ayan, dito, copy natin to. So, andyan na yung trading account, andyan na rin yung ating password, automatic na mag-fill itong provider and offer. Pindutin po natin itong I accept the terms of service, then click on register. Once you've done that, merong attention, just click on OK. Tapos dito, pipindutin nyo po yung actions, tapos activate. Now here, no, sa provider's current positions, piliin po natin is ignore. Tapos, activate natin. Yan. So, subscription has been updated. So, automatically po, may lalabas na po dito na trades. Let's wait for some time para makita nyo po na talagang lalabas dito sa trade section automatically. Okay? Ito na po mismo yung mag-execute or mag-open ng ating mga trading positions and automatically din siya na rin bahal na mag-close niyan. And that's it. You have successfully started your copy trading journey dito sa Tickmill. So, hintayin nyo na lang, siya na automatically mag-execute ng mga trades, siya na mag-open at mag-close niyan since EA or expert advisor po ito. And all you need to do is to check on your MT4 or kung ano man yung trading platform na napili ninyo. Check nyo lang yung history para makita nyo po yung growth. So, makita nyo yan daily basis. Pwede nyo i-check yan from weekly basis. Depende po sa inyo kung paano nyo po i-monitor. Just also reward yourself lang, no? Siguro end of the month, i-withdraw nyo yung profit. Tapos, kung gusto nyo rin na gumawa pa ng isa pang account, you can do that as well. Hanggang 3 trading accounts naman po ang pwede dito sa Tickmill. And yun lang, I wish you guys success sa inyong mga copy trading journey. And if you find this video helpful, hit that thumbs up. Also, if meron kayong mga questions or requests, especially with Forex and Tickmill, yung ating copy trading, please feel free to leave it down there in the comment sections below. And since nandito na rin lang kayo, mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. And also, please do check out my other social media accounts at JF Dong sa TikTok at John F. Dong naman sa ating Facebook, Instagram, X at sa ating YouTube channel. Uy, nandiyan ka pa pala. Kung gusto mo pa manood ng mga videos natin dito sa ating channel, pwede nyo pong bisitahin yung ating mga playlists. Nandyan po lahat yan, naka-ready na po. Para po iisang topic lang, hindi po ay maligaw-ligaw dito sa ating YouTube channel. O siya, kita-kits tayo sa mga videos natin and see you soon sa ating mga videos.